Ngayon, patatawag ni Speaker. Sabi niya, delikado tayo rito paano natin i-comply ito? Napipilitan ngayon na doon lamang sa panig ni Reginald Velasco, ito yung Secretary General. Tinatanong kung may discretion siya. Wala eh. So, paano niya ipoproduce yung dokumento? Sasagot siya. Your Honor, in regard to the notice dated blah blah blah, may I respectfully manifest that I have full discretion to hold in abeyance the referral of whatever number of impeachment complaints that will reach my office. Tapos subscribe and sworn to, pinanotaryo niya. Patatawagin siya ng Korte Suprema. Pakikita sa kanya mismo yun. Will you please point to me? Sabi niya. Under which provision of the House rules on impeachment na ikaw ay pwede kang i-hold mo ito. I-suspend mo yung application ng batas ng tuntunin ninyo. Paano ipoproduce yun? Sige nga. Mabigat nga yan. Tapos tinanong niya ngayon. Saang pang ilang session mo ni-repair itong December 2? Kasi kailangan under oath. Sa ganito po kanya. Makikita mo yung first, second, third, and fourth, sigurado ako, kahit hindi ko pa nakikita yung sagot nila, nasa February 5 lahat yan. Yung last session. Yung huling Bakit mo ginawa yun? Hindi na po namin pinansin yung munang tatlo, dalmutin academic, yung pang-apat, mali ka. Pag sinagot mo yung patay ka. Talaga pinlano nyo. Pinlano nyo, napatayin nyo yung unang tatlo dahil yung gusto nyo yung pang-apat. You violated the one-year ban rule. Yung Perus, yung babasa niya yun. Makita niya yung mga ebidensya. Yun ang Perus eh. Proseso yun eh. Babasahin niya tapos nakalagay doon sa ganitong ganyan. Article 1. Ito yung charge. Kasi pito yan eh. Titingnan niya ngayon, ano yung nakabackup na ano. Yun ang Perusal eh. Paano niya nga gagawin? Wala nga siyang nakita basta pinapirma lang. Pagkatapos siya kasi magsusubscribe, ito yung masakit. Ito yung pinakamabigat na mangyayari. Makukulong silang lahat yung pag nangyayari. Isipin mo, susumpakan gano'n. Hindi maalam. Hindi sinabi mo na personal mong nalalaman na totoo lahat ito base sa mga ebidensyang kalakip nito. Hindi mo nakita yung article, hindi mo nakita yung ebidensya, pagkatapos susumpa ka, huwag mong bibiruin ang proseso ng korte. Nakukulong naman. Kung halimbawa nasa harap ka ng judge, dyan lang, hindi ka makakaway, kukulong ka niya. Ganun pa na yan. Ito, Jen, Sen, ito pinakamainit na balita ngayon. Wala dyan sa script natin. Ano ba yan? Ito ay pwedeng impeachment ito eh. Malaking implication sa impeachment ito. Impeachment na naman? Ito po yung notice na Supreme Court unbanked, Sen. Galing ng Korte Suprema? Yes. Kasi di ba maraming ipinail na mga petisyon ang iba't ibang grupo nagpapail eh. Pati si BP sa nagpapail yata. Ang utos po, kailan yan lumitaw? ito po ay nilabas ngayon lang hapon. Ngayon lang? Pero ito yung resolution, may date siya na July 8. Pero ngayon lang nilabas? Ngayon lang po inilabas kasi 11 pa lang po ngayon eh. Anong sinasabi? Ito po, in order to assist the court in the full resolution of the various petitions assailing the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte, the court, without prejudice to the resolution of other issues, resolved to require the respondents, ang tinutukoy po dito yung Senado tsaka yung House, to submit the following information under oath, accompanied by relevant documents, if any. A. The status of the first 3 complaints filed by private citizens. B. The exact dates on which the complaints filed by the private citizens were endorsed by a member or members of Congress. C. As to the complaints filed by private citizens, whether the Secretary General possesses discretion on when to transmit to the Speaker of the House of Representatives any impeachment complaint properly endorsed by a member or members of Congress. D. As to the complaints filed by the private citizens, the basis and authority of the Secretary General to refuse the transmittal of the complaints for impeachment to the Speaker of the House of Representatives for inclusion in the order of business within 10 session days from the time it was properly endorsed by a member of the House of Representatives. E. As to the complaint filed by the private citizen and regardless of the legal position of the respondents, the number of session days that lapse from the time the complaints were properly endorsed by a member of the House of Representatives to its transmittal to the Speaker of the House of Representatives and its inclusion in the order of business. F. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, which office or committee prepared the draft of articles of impeachment and when it was completed. G. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate,
when it was circulated to the members of the House of Representatives and whether it was circulated to all the members of the House of Representatives. H. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives, whether it was accompanied by the evidence for each article charged, or if there was a committee report for the information of the members to decide on whether to endorse or not. As to the evidence supporting each and every article, whether Vice President Sara Duterte was given the opportunity to be heard on the evidence shared with the members of the House of Representatives. J. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges and the evidence before affixing their consent. And pinakahuli, K. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was included in the order of business of the House of Representatives for consideration by the entire plenary. The respondents are given non-extendable period of 10 calendar days from receipt of this resolution within which to respond. Nako, Ayan po. matindi. Matindi. Ano po bang ibig sabihin ng ano yun ng Supreme Court? Alam mo, dalawang bagay ang tatamaan dyan. May relasyon sa una, yung tinatawag na violation of one-year ban rule. Okay. Makikita mo dyan, kaya inisa-isa, in-itemize ng Korte Suprema, yung pangangailangan na ibigay sa kanila lahat. Under oath, ha? Opo. Oh, yung ikalawang bahagi, pupunta dun sa katibayan kung talagang yung verification dyan totoo. Okay. Ngayon, under oath yan. Sa aking palagay, magkakahirapan dyan sa panig ng House of Representatives. Kasi, yun lang tanong niya kanina, no? Yung isa na binanggit ni Congressman Nelson. Opo. Sinasabi, kailan na ilagay sa order of business yung unang tatlo Opo. na in-endorse na impeachment complaint na isinulong ng private citizens. Ang pinag-uusapan dito, Jen, yung December 2, in December 4, at saka in December 19. Kasi kagaya ng binabanggit natin ng mga nakakaraan patungkol dito, pagka-receive mismo ng opisina ng Secretary General, immediately kanya i-repair mo sa opisina ng Speaker. Ayun, Kaya tama. kinukwenta natin ano ba yung immediately. Opo. Sa lalo madaling panahon Sa dapat. aking pagkakaalam, sa mabilis na paraan, sa madaling pagkakataon, ano pa yung ibang synonym ng immediately? Agad-agad. Agad-agad. Opo. Karaka-raka. Kanya eh. Karaka. O yan. Hindi ba hapon Opo. yun? Oo nga po. Parang hapon no eh. Oh. Ha? Padalos-dalos mong ibigay. Parang gano'n, ha? Mamadali. Basta bilisan mo. Ibig sabihin, huwag kang magpatumpik-tumpik. Aha. Huwag mong tatagalan. Huwag kang kukupad-kupad. Yan ang ibig sabihin nun eh. Immediately. So, kailan mo ni-repair? Kaya meron siyang tanong dyan, binabasa ko eh. Meron ba kanyang discretion? Yung Secretary General, para yon ay kanyang ibinbin. Oo nga pala, Kanyang Kailan itatransmit? ipitin muna. Parang tutulugan niya muna at hindi niya muna ibibigay sa opisina ng... Oo nga. Kasi ng, parang inipon niya muna ho, di ba? ang sagot doon, hindi. Wala kang discretion. Walang kapangyarihan yung SecGen. Ang SecGen is the highest administrative officer of the House of Representatives. Okay. Wala siyang discretion. Opo. Ang kanyang trabaho is ministerial in character. Ano ibig sabihin? Kung ano yung nakalagay doon, yun lang ang gagawin mo. Katibayan yun ng rules ng rules ng impeachment eh. Pinagtibay yun eh. Opo. Hindi basta-basta yun. Hindi mo po pwedeng teka muna, bukas ko na ang ibig sabihin ng immediately, kaagad mong ibigay. Opo. Huwag ka nang mag-isip na kasi wala ka naman dapat isipin pa eh. Pag nakita mo na yun ay verified, yun naman, kaya napakadali naman, may checklist kung anong verification. Napakarami niyang abogado doon na mag-advise sa kanya, o palagay mo ng isang araw. Isang araw. Opo. Siguro naman sa loob ng isang araw, mga ilang pahina lang naman yun, bubusisiin, o ito ba'y na-verify? Pag verified kasi, talagang may nagnotaryo, tiningnan kung yung forma, nandiyan ba yung forma, may cause of action ba, may ganito. O sige, i-repair na natin. Ayun. Paano ngayon sila magbibigay ng under oath na sagot sa mga requirements na ng Korte Suprema? Wala nga siyang discretion eh. Ministerial. Lilitaw ngayon dito na yung Secretary General, kauna-unahan, hindi niya ginanap ang tungkulin niya. Lalong-lalo na yung December 2. Doon nagsimula eh. Yun ang una eh. Alam mo, kaya ito, nadinig mo dyan. Opo. Hinahanapan ilang session days. Kasi ganito yan, Jen. Halimbawa, ngayong araw na to, nag-session tayo. Opo. Pero hindi naman siya nag-adjourn. Sabi niya, suspend lang. Suspend. Opo. Sabi niya nga, magsasalita yung presiding officer. Session is suspended until tomorrow at 3 o'clock in the afternoon. So, bukas,
Hindi pangalawang session yun, kasama pa rin sa first session. Kahit na inabot tayo ng 3 weeks, sinususpend natin, after 3 weeks, one session lamang one yun. session, tama. Ngayon, bibilangin ngayon yun. Ngayon, alam ko merong isang session doon na nagtagal talaga. Kasi makikita mo yung tagal, kunin mo yung journal. Ayun, doon makikita So kapag ka nakita doon na bakit kinakailangan ninyong isuspend? Kasi technique ito eh. Tingnan ninyo, 3 weeks kayong nag-session pero it is only considered as one session day. Ibig sabihin, pinatulog. Tama. Bibilangin. Ito ngayon ang mabigat. O hindi nila mapapalito na merong discretion yung ano. Talagang hindi ni-repair eh. Kasi kailangan ibigay mo kinukuha yung mga dates eh. Yun na nga, oo. Kailan mo ni-repair? Kasi mula doon sa pagkaka-repair, wag natin pag-usapan yung December 4, December na. Kasi yung pinaka-crucial dito yung December 2. Yun ang kauna-unahan. Yung kauna-unahan po na i-file. O, Tama. steps yun eh, steps. Una, Secretary General is supposed to immediately refer it to the office of the Speaker. Kasi pag tinanggap ng office of the Speaker, ang office of the Speaker naman, ministerial din ito. Ministerial din. Opo. Wala siyang discretion. Tatawagin niya yung majority leader. Ito yung chairman ng Rules Committee. I-include mo kaagad, hindi naman kaagad, within 10 session days. Ngayon, kung mo yung December 2, kung may plano na sila doon, ipitin nyo kanya halimbawa, kaya nga magtatagal sila eh. So, kahit na isang buwan tayong nag-session, Opo. sinuspindi lang, walang nag-adjourn. Wala nag-adjourn, opo. Napatulog nila ngayon. Yun ang dahilan kung bakit hindi na-aktuhan in December 2, December 4, and December 19. Hinintay nila yung February 8, February 5. February 5, yes po. O mag-a-adjourn na kami noong February 5. Yun yung Doon pang-apat dali-dali nilang nilagay. Hindi na sa Senado. Hinahanapan dito sa order ng Korte Suprema. Sabi niya, binigyan ba sila ng kopya lahat sila ng mga members na pumirma? Binigyan ba sila ng pagkakataon na mabasa? Binigyan ba sila ng mga material ng ebidensya kalakip ng every article of impeachment na nakalagay diyan? Whether it was accompanied by evidence. Magkakaalaman na dito eh. Ang dami daw pumirma doon, hindi nakita yung unang pahina. Ano sabi niya? Within 10 inextendable period. Sa mga tweet, anong date ngayon, Nelson? 11. July 11 po. Calendar days po ang sabi dito, 10 calendar Halimbawa, days. na-receive bukas kasi maaaring hindi pa na-receive ngayon. Ikaw, nangimo lang na ano eh. So, na-receive halimbawa ng House of Representatives bukas. Anong date bukas? Sabado bukas, saan eh? Ano nga? 12. O 10 days. July 12. Opo. July 22, kinakailangan naka-ano na. May sagot na. May sagot na sila. Yung lahat ng nire-require nila ay ibigay nyo sa amin. At bigyan nyo rin kami kung ilang session days kayo. Kasi doon bibilangin niya eh. Kung ni-repair mo sa office ng speaker naman within 10 session days, bibilangin niya lang eh. So hindi mo talaga ni-repair. Kasi hindi kaagad na within 10 session days, hindi naman nalagay sa order of business. Para ko nang nakikita, titingnan ng Korte Suprema, nasaan ka yung mga order of business? Titingnan niya. Wala dito eh. Baka mamaya, lilitaw pinagsama-sama nila, ako may palagay ako, baka yung huli, binilang nila yung ikasampu, dahil alam nila intindi eh. Ang ikasampu sigurado dyan, dahil talagang pinatulog nila, February 5, dahil yun ang huli. Na isinulong nila sa isinabit nila. Opo. Magkakaalaman dyan. Nakikita ko na yung direksyon ng Korte Suprema. Pero parang ang dami hinihingi ng Korte Suprema, no? ABCDFG, hanggang J. Hanggang J eh. Oo. Nakahati lang sa dalawa eh. Mapapatunayan dyan kung yung one-year ban rule ay talagang nilabag. Opo. Tsaka yung kung ito ay nabasa ng mga pumirma. Kung ito, yung verification ang importante dyan. Kasi yung verification, ay ano yun eh. Sinusumpaan mo eh. Nakalagay doon. Ako ay personal na sumusumpa na ang lahat po ng aligasyon na nakasaad dito sa petisyon o sa resolusyon na ito ay aking pinatutunayan na totoo sa aking pansariling kaalaman. Under oath pala, no? Under oath. Ngayon, at base na rin sa pagkakaintindi ko sa mga dokumento na nagsilbing ebidensya. Mabigat ito. Eh, paano kung matanong ang isa sa kanila, naiintindihan mo ba ito? Akala ko pumirma ka rito eh. Nakapirma ka na personal mong... May biniro nga ako eh. Biniro ko lang naman. Marami akong kaibigan naman sa house eh. Marami tayong mga binibiro kayo. Sabi ko, bro, pumirma ka pala? Senator Judge ako eh. Oo. Para naman ka ako eh, magkaroon ka naman ng pagkakataon na
ikaw ay matanong naman dun sa yan. impeachment court. Kung sakasakaling magkakaroon, Opo, oo. ba, isasuggest ko isa ka sa mga witnesses. Wait, ako na naman nangyayari ko dyan, sir. Papatawag Ikaw naman ka ako eh. sir, oo nga. Pumirma ka dun eh. Testingin lang naman kita kung ano eh. Oo nga naman. Kasi nung una tayong nag-usap, sinabi mo, anong magagawa ko? Mababasa ko ba yan eh? Napakakapal niyan eh. Ang dami naman. Pagkakanya kinakailangan pumirma ka agad. Paano ko mababasa yan? Oo. O edi pagka pinatawag mo ako dyan, kanya, siyempre, iibahin ko na yung sagot ko. Nako. Yung sasabihin ko, sasabihin ko, binasa ko. Opo, oo. Hindi maintindihan. O di kung nabasa mo, di naintindihan mo. O yung susunod kong tanong ngayon. Opo. Malalaman ko ngayon kung talaga naintindihan mo. Huwag mo na nga akong isasama dyan. Sabi na naman yan. Ba, hindi. Hindi pwede. Kailangan may sample naman. 215 kayo eh. Oo nga po, oo. Naman lang 10% kinakailangan tumayo dyan. Maano ko naman, matanong ko naman kayo. Magkakaibigan, magkakakilala naman tayo eh. Oo, oo. Sabi niya, utang na loob, huwag mo naman akong, kahit na biro lang ako, kinakabahan. Alam mo yung palang doon palang sinasabi ko sa inyo, magkakaalaman tayo. Lalo ito, Paano mong pananagutan? Oo. 30, kung hindi ko nagkakamali, 32 pages yung petisyon. Ang pinag-uusapan natin, mga terminong pang-abogado to. Technical ito eh. Yes po. Okay. Karamihan naman sa amin doon, hindi, siguro wala, baka 10% na ang abogado doon sa House of Representatives. Oo. 33 pages na isang dokumentong panglegal Oo. na yung maaaring yung ibang terminong nabasa mo, noon mo lang nabasa. Ibig mo ba sabihin, matatapos mo yun in 30 minutes? Mukhang imposible nga. Baka hindi. Hindi naman 30 minutes. Pagkapirma siguro, wala pang tigto 2 minutes eh. Yun ang gustong mangyari ng Korte Suprema Bati dyan. sa utos niya, opo, oo. Kasi tinatanong niya eh, Oo. binigyan niyo ba isa-isa yung mga miyembro na pumirma? Oo. At sila ba'y nagkaroon ng pagkakataon na mabasa yan ng isa-isa? Oo. Kasi nabasa ko nga kanya, hindi ko naman naintindihan. Di ba usapan pa yun? Iba pa yun, oo. O itong isa naman, nabasa ko. Naintindihan mo? Kanya ganun. Opo. Paano kung iba yung pagkakaintindi mo? Iba pala ang tama. Oo nga naman. Hindi ba nga ang abogado na nga ito, mag-aaway pa sila. Parehong abogado yun eh. Hindi mali ka dyan. Ito ay kaya. Lalo kang mali, kanya ito yun. Kaya nga may korte eh. Nagdidibaw, Tapos magpapasya ngayon. Yan. Pati sa korte, nag-aaway-aaway nga eh. Akala mo ba ganun kadaling intindihin yan? Oo. Yan ang nakikita ko ngayon. Gustong malaman ng korte. Ngayon pa lang. Ayun. Yung verification ba talagang nangyari? Oho. Pagkatapos, yung one year rule, one year ban rule, natupad ba o hindi? Oo. Yan ang usapin dyan. Yun. Nako. Anong implication nito, Sen, doon sa mismong trial? Mukhang Anong trial? yung Yung impeachment trial, kung magkakaroon. Kung magkakaroon. Parang Ba, kasi, huwag ka magtatanong ng hindi mangyayari. parang in respect to, halimbawa lang, in respect to Supreme Court, dapat hindi ka muna, kasi di ba? Inimbestigahan pa nila eh. Hindi, pabayaan mo sila dyan. Basta tanging ng Korte Suprema, gumawa ng sariling order. Yung palang ibig Di ba? sabihin. Opo. Oo. Yun ang gustong maliwanagan at malaman ng Korte Suprema, no? Yung mga utos niya, yan. Kaya nga, yan ay magiging factor yan magkaroon na ng unang sesyon sa Senado. Yan. Pwedeng maging pagtalunan din ito. Kasi ang open ninyo, umaga ng pero ang umaga, usually, ano lang ho yan, di ba? Botohan ng sino speaker, chairmanship, etc. July 28 ang sinasabi mo. So na yun. Kinabukasan. Ayun, kinabukasan, doon na yung proper hearing talaga. Kaya di ba? nga. Yung first business of the days niyo. Kaya nga. Kung halimbawa, may tumindig agad. Bilang siyempre, unang hearing ninyo, mga kasama, ano ho ba? Sinong unang titindig? Halimbawa, ang tumindig Senador Ruben Padilla. Mga kagalang-galang na kasama kong senador. Paano ba natin tatratuhin ang naisampang impeachment sa mataas na kapulungan ng Senado? Okay, kung may sumagot, anong impeachment kanya? Bakit tayo nag-uusap ng impeachment? Meron tayong wala pa naman tayo. 20th Congress. Baka sinasabi po, nakaraan. Ako in 19. Hindi kasi ang... Tinatanong, sa halimbawa, sinabi niya, Your Honor, with all due respect, ang tinatanong niyo po ba ay yung impeachment na pinagtalunan po ninyo noong 19th Congress? Opo kanya. Ay, wag po natin pagtalunan ngayon, tapos na po yun eh. Di ko halimbawa, ang maging punto niya, ang problema ho doon ay may naiwan ng utos ang Senado na dapat ay sagutin ng Kamara, so parang may nabinbin na hindi natapos dapat sagutin. Sinagot na po eh, di ba? Kaso po, nung sinagot, tapos na po yung Kongreso. Di ba? Di tapos na po. Kasi tingin naman ng ibang ata, di ba? Kasi meron parang, ano ba yung order ng Senado na dapat ay sagutin ng Kamara na ibinalik nila
Yung impeachment complaint. Oo nga, di ba? nakalimutan mo na. Diniscuss na natin ito, di ba? Oho. June 11. Oh. Ayan, opo. Ano sabi ng Sinole, di ba? Ayan, opo, sinauli. Binalik sa Kamara. Oh, return. Opo, nagtalo-talo pa nga sila kung tatanggapin talaga o hindi. At the same time, nag-issue ng summons. Opo. Oh, napagkamalampasuman, di ba? Samon sa tanggapan ng Pangalawang Pangulo. Oh, sabi niya, Madam Vice President, you are hereby notified within 10 inextendable days Opo. to provide or submit an answer to the articles of impeachment. O June 11, o di hanggang June 21 siya. O, bibigyan siya ng 10 araw. Para 10 araw eh. Opo, oo. Nagkataon yung June 21, Sabado. Ayan, opo. Yung June 22, Linggo. Linggo. Lunes, Pero 23. available na yung sagot niya, wala namang problema. Kaya lang, kung wala namang opisina, yun naman ang nakalagay naman sa tuntunin sa korte, Opo. ipapile mo yung first available working day. Yes. So, June 23. Ngayon, sa tuntunin din naman, bibigyan mo ng kopya yung kalaban mo. Opo. Sino bang kalaban niya? Di ba yung House of Representatives, yung mga Opo. prosecutors? Mga prosecutors, opo. Oo. Binigyan ng kopya yung prosecutors, ayaw naman tanggapin, hindi na malaman kung tatanggapin o hindi, kaya nga nagtataka yung mga abogado ng Vice President. Bakit ayaw po niyong tanggapin? Paano po kami makakapag-submit sa impeachment court kung hindi niyo po tatanggapin? Sapagkat kailangan pong may paliwanag namin na naibigay na namin yung kopya ninyo, tatatakan nga po ninyo na receive. Opo. Ang una pong titingnan na pahina ng impeachment court, kung binigyan namin kayo ng kopya. Kung wala pong receive na nakatatak dito, hindi po nila tatanggapin Ayun. yung sagot. Yung sagot namin. Oho. So nagtalo-talo sila. Hanggang sa maintindihan, tama nga pala, kailangan ni-receive. Tanggapin na natin, opo. Oh, Tapos sa mga oras, nung pagkatanggap, meron silang 5 araw para sumagot naman. para mag-reply. Opo, reply naman pala sila. So kung 23 Opo. plus 5, 24, 25, 26, 27, 28. o 28. Yung 28 natapat ng Sabado, yung 29 linggo na naman. Opo. Oh, June 30, Lunes. Tapos na. June 30, Opo. yun ang katapusan Nung ng 19 nung Congress. 19 Congress. Di ba yung usapan natin? Yes po, June yes po. 30, the noon of June 30 is the death of the 19th Congress and the birth of the 20th Congress. Yes. Oh, yun ang, kaya tapos eh. Ang O di problema. patay na, kaya nga nagmisa sila sa House of Representatives, hindi ba? Oo nga pala, Dala-dala nila, nagmisa sila. Oo nga pala. Oh, ang kulang lang doon yung corona eh. May corona ba yun? Wala nga po. Yung bulaklak na pampatay. Opo. Pagkatapos ka ng 30, ngayon, wala. Nagkaroon ng nakabibinging katahimikan hanggang ngayon eh. Oo, bakit Di po ba? ninyo, ba't po kayo nagtatanong, Your Honor? You are out of order, Your Honor. Tumayo si Nelson. Your Honor, with all due respect, I think you are out of order. Bakit? Tapos na po yung pinag-uusapan natin eh. Di ba nakalagay po sa rule natin eh? Ni mag-motion pala na yan. Talagang kaya nga, doon muna tayo mag-ano ngayon. Yun muna. ang O number sige, one. pwede ba natin pag-usapan kung tapos na o hindi? O sige, gusto mo, yan muna. Sige, pagdibatihan mo na. Lahat kanya ng ano. Sino yung unong... Ituturing ba itong sino tapos yung na o hindi sino yung pa? unang magsalita na hindi pa tapos? Meron gano'n yan. Siyempre po, oo. O, tinatapos na yung hindi pa tapos, sabi niya. O, sino naman yung sinabing tapos na yan? Yan, oo. Magsalita naman yan. Ayan. O, pagkatapos, butuhan. Doon pa rin ang bagsak pala. O, halimbawa, nag-motion si Senator Bato. Yan. O, Na-divide na ho yung house. Ano tayo? let's divide the house, Mr. President. Yan. Majority rule ho dyan. Di ba? Majority win. Oo, di ba? Ayun. So, nga, no? Doon din pala ang bagsak nito. Ngayon, Wala namang kinalaman sa ano ng Korte Suprema. Sa Korte pinatasagot sila. Pero meron tayong sariling gawain. Di ba? nga, no? So, yun ang magiging larawan pala sa 29 ng July. 27, 28, tama, tumabalik. Nagkataon pa naman, birthday ko yun. Oo nga po. Ganun po ba? Makasaysayan itong, ngayon lang nangyari ito eh. Oo nga, no? Nakuwenta mo ba? Tama po, parang tinadhana eh. Sabi ko sa'yo, no? Historical ito talaga. Kaya historical naman. Dahil wala na akong pananagutan sa inyo dito, nandun ako eh. Ayun! Mas marami kayong dapat Diba? kakainin doon. Hindi, kasi pagdating mo doon, pagtungtong ng biyernes doon, ganun pa rin ho yun. Na-delay lang unang konti yung pananagutan yung sa himpilan. Hindi lang, ano, Pero yung biyernes, Hindi lang forthwith yung celebration. Hindi, wala sa tuntunin niya. Yung pananagutan po, yan, nausod lang yun eh. Pero, Sen, ang maganda rito ay parang mali, pagka nagdesisyon ng Supreme Court dito, malilinaw na yung patakaran. Ano? Pero magtatagal din yan eh. 10 days lang na magsasubmit pa eh. Pag nakasubmit, i-analyze na. Isip-isipin mo, ang dami niyan. Oo, tama. Ang dami niyan. Titingnan isa-isa yung mga papel. Kung 215 yan, 215, dapat pala makita nila, matanong Doon sila. lamang sa yung unang binasa mo, kung may discretion yung Secretary General. Siyempre gagawa ng pleading reply yung Secretary General. Dapat daw po. Sasabihin niya na meron po akong discretion. Ewan ko paano niya palilitawin yun. Sinabi niyang siyal eh. Pagka siyal, mandato yun eh.
Hindi optional. Opo. Hindi ka pwedeng makapamili. Kaya sana sinabi niya, nakalagay sana, kung itatagalog natin yung rules, pagkasubmit Oho. ng impeachment complaint, ang Secretary General ay maaaring mag-isip ng ilang beses Opo. kung ito ay i-repair niya Oho. sa opisina ng Speaker. Ng House Speaker, opo. O, kung gano'n, halimbawa. Oo. O kaya naman ang Secretary General ay binibigyan ng 3 araw o 30 araw Yan. na mag-atubili. Naku, mo. Pag-isipan niya muna Na mabuti. pag-isipang mabuti Oo. kung ito ay i-repair niya. Okay, yun. Oho. Hindi nga gano'n To immediately refer Oho. to the office of the Speaker. Asan ang discretion mo doon? Oho. Ministerial yun. Ang ibig sabihin ng ministerial, wala kang opsyon kung hindi gawin mo kung ano ang itinatakdang gawin mo. Yan. Pagkasubmit Wala sa'yo, kang desisyon, wala kang discretion. sa lalong madaling panahon, dapat dalhin mo ito sa tanggapan ng Speaker. Oo. Yun ang, oo nga, no? Sa kabila nun, inipon niya muna, nilagom niya. At pagdating ng February 5, dumating yung ika-4 na complaint, at saka lang nila, So, ito pa Oo. Kahit na ipagpalagay mo, ako, ang duda ko rito, yung February 5, Opo. palagay ko kinumpute nila. Kasi kahit hindi na ako magano, kasi makukwenta nila yan Opo. Alam ko pinigil nila yon. Pero, hindi sila pwedeng lumabas sa 10 session days Opo. Yun ang nakasulat sa rule namin. at saka alam din naman nila yun. Ipagpalagay na natin na yung nilagom nila yung 4 na impeachment, naging 4 Siguro yung pinakahuli, February 5, kasi nga yung pang-4, dinala nila sa Senado. Oo. Meron pang kulang doon, Jen. Meron pa ko ba? Oo. Nakalagay kasi doon. Pagkatapos mong ma-refer, at pagkatapos mong ma-include in the order of business, palagay ko in order nila. Oo. Yung 3 una-una at saka yung pang-4, ni-refer nila sa order of business, kaya nga nakatakbo yung pang-4. Pero yung 3 na iwan. Opo. Okay? Kung paano nila pangangatpiranan yun, hindi ko alam paano gagawin nila. Pero hindi na hanggang doon. Opo. Kasi nakalagay na naman sa rule, kung babasahin mo, pagkatapos na ma-include after session days, na isama mo sa order of business, in 10 session days kanya, i-repair mo sa Justice Committee. Ngayon, mga ngatwiran. Ang ginawa naming modality nga kanya, yung 1/3, kaya para dumiretso. Paano yung 3? Ayun na nga, nabinbin yung 3. O di yung 3 hindi mo kinonsider. Di yung 3 tinulugan mo. Yun ang ating pinag-uusapan ngayon. Paano mo pangangatwiranan yun? Yung 3 hindi niya nakumpleto yung 3 proseso. Oh. Naku. Yun ang problema pa natin, ano? Paano pangangatwiranan? Kasi dito kada sagot pala. Napakarami yan. Ano pa yung iba? Ano pa yung ibang sinabi ng ano? Yung tinuran lang natin yung medyo ano pa yung iba? Ano May sinasabi pa kasi ABCD, ano dami? May sinabi kasi kada sagot pa nila dapat under oath. Kaya mabigat ito. Hindi Ano yung mga basta iba dapat ba? sumagot. Isipin, hahanapan ka ng ano yung mga dates ng session. Makukuha mo Ito tinatanong din, Sen, yung itinransmit sa Senate. Tinatanong kung kailan ito pinaikot sa member of the House. Kaya nga Paano 215 yun Na lahat na Kasi pumirma. yung mga umamin sa akin, ng mga kaibigan ko, nilagay kami kanya sa isang kwarto. Nilagay kami sa isang kwarto. Kinuha yung mga cellphone namin. Pagkatapos na makita, wala naman kaming nakitang complaint. Nakita na lang namin yung signature sheets. pipirmahan, O tandaan mo kayo number mo rito kasi mga ilang, kung number 8 ka, sa susunod number 8 ka rin, pipirma ka. Wala silang nakita. Kaya mabilis Yung pagpapapirma nga lang Akala doon 215. Paano mong inopen mo yung session na 3 o'clock? Ibig mo sabihin na papirma mo sila sa isang oras? Kasi tatakbo pa yung pupunta ron. Nag-chopper yung pumunta sa Senate. Nagmamadali sila Nainihabol O di ibig sabihin, pumirma lang, hindi binasa. Kasi sinabi ko sa'yo, even assuming ng bawat isa, 30 minutes bago niya nabasa. Opo. Huwag na yung pagkakaintindi, yung basa lang. Yes. Nag-invest na ng 30 minutes. Opo. 30 minutes, i-multiply mo ng 215. 5 araw yun. Kuntayin mo yung 30 minutes, bawat isa. Opo. So, i-multiply mo ngayon ng 215, ilang minuto yun, tapos divided by 60. 5 araw. 5 araw hapon. So 5 araw lang bago yung pagbabasa at saka yung pagpirma, kailangan mo na 5 araw. Paano binuksan mo yung session at 3 o'clock? Nadala mo at 5 o'clock? Inihabol bago Yan ang hinahanap ng Korte Suprema. Sapagkat yan ay related dun sa verification. Kasi iisa-isay niya. Sumumpa kayo dyan. Opo. Huwag ninyo kanyang bibiru-biruin yung pagsumpa dyan. Sumumpa ka pagkatapos hindi naman totoo. Wala. Makukontempt kayo lahat dyan. Naku. Ano pang sinasabi? Ito, Sen, yung tinatanong niya, whether it was accompanied by the evidence for each article. Yun na nga, kaya nga, pinakita ba sa iyo yung mga ebidensya? ebidensya. Kasi nakalagay nga sa kanyang doon sa acknowledgement. Pinatutunayan ko na meron akong personal na kaalaman na ang mga ligasyon na ito ay pawang mga totoo at saka base kanya sa aking pagkaunawa sa mga ebidensyang nakalakip dito. So itatanong ng Korte, nabasa mo ba yung ebidensyang nakalakip to per article of impeachment? Opo.
Parang wala kasi nung sagot yung sinagot ni BP Sara, sabi niya, wala naman kayo kanyang maski na yung statement of facts, wala eh. Isa nga po sa kinukwestiyon sa sagot nila sa yung kanilang Yung ultimate facts kanya wala. ultimate facts, tama. Ito, Sen, ang karugtong niyan eh. Di ba? Tinatanong kung may ebidensya ba kayong pinakita. Ito yung kasunod. Whether the Vice President was given the opportunity to be heard on the evidence shared with the members of the House of Yun Representatives. ang mabigat. Yan ang mabigat. Wala nga eh. Kasi nga, hindi naman duman sa Committee on Justice. Kasi sa Committee on Justice, doon naharap eh. Tama. Kaya sinasabi ko sa inyo, mula pa, ang proseso mali, sapagkat ang committee tumira dyan ay yung good government. Hindi naman yung Justice Committee. Ang pinagtatanong, yung mga kung sino-sino, hindi naman ang Vice President. Diyan lang asan ngayon anong pag-uusapan ngayon? Yung due process. Ngayon, may isa-isa nyo kung bakit sinasabi ko noon, hindi tumaan sa proseso. Ayun. Yung senior cut, marami pong proseso senior cut. Di ba? Lilitaw dyan. Ito pala ang hinahanap ng kataas-taasang hukuman. Nako. Hindi siguro inaasahan na ganitong magiging utos. Para ko nang nakita, Jen, Opo. nagmi-meeting sila ngayon. Kung na-receive na nila to, Nagbi-meeting ngayon yung prosecutors. para sa akin, kasi galing naman ako dun eh. Opo. Para ko nang nakita. Kung kunyari tayo. Ikaw gusto mo ikaw si speaker. Yan, Ikaw wala pa pala, no? Wala pa yung speaker na yan. Tapos na nga pala, no? Maghahalal sila ng bago eh. Hindi, yan. Nakadirect na ngayon sa... Hindi ko alam, saan niya dinirect? Yung 19 Congress o yung ano? Itong utos ng yung ng Supreme Court. Ibaba mo nga kung sino yung makita natin yung partido, ibaba mo yung pinaano nila. Pinaka yung heading. Ayan, ano nakalagay? Issue the resolution, Hindi, sino yung sinabihan? Notice to... Sir, Madam lang nakalagay saan eh. By President Martin Romualdez in his capacity as the Speaker of the House of Representatives. Of what? Anong Congress? Wala sa sinabi? Wala po. Reginald Ibig Velasco. sabihin niya, referido yan, 19 Congress. 19 Congress in his capacity as Secretary General of the House of Representatives. Senate of the Philippines represented by Francis G. Escudero in his capacity. Yun po. Tinutuko po yung 19 Congress. 19 Congress ngayon. Di ngayon, patatawag ni Speaker. Sabi niya, delikado tayo rito Paano natin i-comply ito? Napipilitan ngayon na doon lamang sa panig ni Reginald Velasco, ito yung Secretary General. Tinatanong kung may discretion siya. Wala eh. Paano niya ipoproduce yung dokumento? Sasagot siya. Your Honor, in regard to the notice dated blah blah blah, may I respectfully manifest that I have full discretion to hold in abeyance the referral of whatever number of impeachment complaints that will reach my office. Tapos subscribe and sworn to pinanotaryo niya. Patatawagin siya ng Korte Suprema. Pakikita sa kanya mismo yun. Will you please point to me? Sabi niya. Under which provision of the House rules on impeachment na ikaw ay pwede kang i-hold mo ito. I-suspend mo yung application ng batas ng tuntunin ninyo. Paano ipoproduce yun? Sige nga. Mabigat nga yan. Tapos tinanong niya ngayon. Saang pang-ilang session mo ni-repair itong December 2? Kasi kailangan under oath. Sa ganito po kanya. Makikita mo yung first, second, third, and fourth, sigurado ako, kahit hindi ko pa nakikita yung sagot nila, nasa February 5 lahat yan. Yung last session. Yung huling Bakit mo ginawa yun? Kasi kung doon mo lang, yung 1, 2, and 3, hindi na ngayon marirepair doon sa Committee on Justice. So pati yun, hindi mo na sinunod ang mga... hindi po hindi na po namin pinansin yung munang tatlo, dalmut yan academic, yung pang-apat, mali ka. Pag sinagot mo yung patay ka. Talaga pinlano nyo. Pinlano nyo, napatayin nyo yung unang tatlo dahil yung gusto nyo yung pang-apat. You violated the 1-year ban rule. Yan, sinasabi na natin ang pwedeng mangyari. Tama. So, pag-uusap-usapan nila ngayon. Ito, Sen, yung nabanggit nyo na ito, kaya gusto ko lang makasigurado. Yung as to the article of impeachment transmitted to the Senate, ito na yung tinansmit. Whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges and evidence before affixing their consent. Ano ibig sabihin yun? May panahon ba yun? Yung peruse, yung babasa niya yun. Makita niya yung mga ebidensya. Yun ang peruse. Proseso yun. Babasahin niya tapos nakalagay doon sa ganitong ganyan. Article 1. Ito yung charge. Kasi 7 yan eh. Titingnan niya ngayon, ano yung nakabackup na ano. Yun ang perusal eh. Paano niya nga gagawin? Wala nga siyang nakita, basta pinapirma lang. Pagkatapos siya kasi magsusubscribe, ito yung masakit. Ito yung pinakamabigat na mangyayari. Makukulong silang lahat yan pag nangyayari. Bakit? Isipin mo, susumpahan gano'n. Hindi man maalam.
Hindi sinabi mo na personal mong nalalaman na totoo lahat ito nabasa mo lahat base sa mga ebidensyang kalakip nito. Hindi mo nakita yung article, hindi mo nakita yung ebidensya, pagkat susumpa ka, huwag mong bibiruin ang proseso ng korte. Nakukulong naman. Kung halimbawa nasa harap ka ng judge, dyan lang, hindi ka makakaway, kukulong ka niya. Ganun pala yan. Oo. Pinasabihan kasi ang alam ko pa, pinirmahan ko din yung project ko eh. Yung proyekto, Kaya nga, yung proyekto yung pinangako ko kaya pa. nga yung mga kaibigan ko, alam mo na, Opo. medyo binibiro ko lang sila, pero birong Half truth ko yun, siyempre. natakot na. Oo. Sabi niya, bro, huwag mo naman akong bibiro. Hindi naman kasi ikaw binibiro ba kita? Ayaw mo ba akong on national TV nakaupo ka nung tinatanong kita? At alam nilang kaibigan kita. Ayaw mo bang makita naman yung pagkakataon na yun? Sa buong buhay mo, Pribilehiyo yun sir, no? isip-isipin ko nakaupo ka doon, impeachment court, tinatanong kita. buong Pilipinas nanonood sa tinatanong ni Senator Dante, magkaibigan yung dalawang yan eh. Maaaring kukunan ka pa ng litrato. Sabi niya, pre, huwag muna akong natin yung pare. Pwede ba, tigilan na natin ito. Yung mga ganyan eh. Kaya pala, Hindi, huwag mong palalampasin ka ako ang pagkakataon. Hindi naman ang iniisip mo dyan yung sumikat ka, hindi yun. Yung pagkakataong maging bahagi ka ng isang ng proseso. monumental na Yes. proceeding na hindi araw-araw nangyayari sa kasaysayan ng bansa mo. Yung makatulong ka para sabihin mo yung totoo. Okay, pagka naman tinanong mo ko na dati sinabi ko wala naman akong nakitang pinabasa. Pag tinanong mo kung ganyan, sinabi ko nabasa ko. Yan ang maganda ka ako, yung aminin mong nabasa mo. Dahil mamamatay ka uli. Wag mo na akong isama diyan, kaya naman niya. Ano ba gusto mo ka akong mangyari? Huwag mo na nga akong isama, please. Yun. Hindi ka ako, kaibigan kita. bilang Senator Judge ba, may kapangyarihan ka? In case lang, sir, ha, na may trial na, natuloy. Halimbawa lang. Kaya nga ngayon, Patawag ng mga ganyan, Mga congressman, halimbawa, yung mga witness. Halimbawa, Bakit hindi? 215. Kung tumawag lang kayo ng 10, halimbawa. bakit hindi? Pwede. Oo nga, judge nga pala. No? Isusulpi na. Sila yung complainants eh. Complainant ka, ayaw mong tanungin ka, mapagtibay yung complaint mo para makita ng buong Pilipinas na talaga nagtutotoo ito. Nga naman. Talagang ngayon, idideklara niya ang katotohanan ng kanyang nalaman nung binasa niya o hindi niya nabasa. O nagkukunwari siyang binasa niya at nabasa niya ngunit hindi niya naintindihan. Ha? Mabigat na Nabasa niya ngunit ibang kanyang pagkakaintindi. Mga ganun. Alalahanin po ninyo, ang gagawin pong proceeding na yan, kung matutuloy man o hindi, tatanggalin po ninyo ang pangalawang pinakamataas na Leader ng ating bansa. na opisyal ng ating bansa. Bakit po siya nalagay sa puder na pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa? Sapagkat siya'y binigyan ng mandato ng mamamayan. Importante po yun. Hindi basta-basta po nawawala yun eh. Kaya nga impeachment eh. Pagkatapos bibiruin mo yung proseso ng impeachment, sinabi mo, nabasa mo. Sinabi mo, nakita mo yung mga dokumentong kalakip dun sa mga articles of impeachment. Nako. At sumumpa ka pa. Na base sa personal mong kaalaman, talagang binasa mo talaga. Hindi mo pala nakita. Ang sinabi ko sa amin, approve po ang budget ko pampagawa ng ospital sa distrito ko. Kaya pinirmahan ko po kagad. Gagawin na po. Baka hindi mo niya pinirmahan niya, hindi mo gagawa ospital mo sa distrito mo. Napakaganda na sagot niya, di ba? Di patay yung article. Palagay ko, sir. Makukulong kayong lahat. Baka dahil dyan, wala nang gustong ituloy itong impeachment. Pwede naman akong Mabigat yung utos na. pag nalaman, halimbawa, 10 yung 10. 10 ipapatawag niyo. Ano naman ang masama kung magmumako. Opo. Hindi, wag na ako. Siguro yung iba na lang. Mr. President, I move na ipakulong po natin yung mga pumirma. May magagawa. Puro kasinungalingan eh. Oo nga, no. Dito makikita kung paano nila sasagutin. Alam ko dito pa lang magkakaproblema na yan. Kung paano sila magsasamit. Ang una lang gagawin. Gagawa ng motion. We are asking for additional period within which to reply to your notice, Your Honor. Delaying. Pagkatapos na naman, humingi ng another 15 days. Opo. Nung maglalaps na yung another 15 days, magmo-motion na naman. Considering, sabi niya, the voluminous documents that we need to transmit to the good office, to the court. Your Honor, sabi niya, we are constrained to ask for the last time. A period of 1 year. Naku po. Within which to reply. Yan naman sinasabi ko Kasi sa'yo. nga naman, 215 nga naman yan. Napakadaming dokumento. Pwede ba sabihin nila na... Mga kababayan, hindi po kami nagbibiro sa sinasabi. Maaaring mangyari po ito. Depende po sa kanilang paraan at sa kanilang sure na sagutin po itong notice ng Korte Suprema. Yan na nga yung pinag-uusapan natin. Opo. Pero ito, Sen, sa panig pa lamang ito ng Korte Suprema, hindi pa ang pinag-uusapan yung sa panig ng 20th Congress. Oo, independent of
Yes. independent of the notice of the ruling of the Supreme Court. Opo. Gagawa rin kami. Bakit? Meron naman kami ibang duty. Kanya-kanya naman judicial ito. Opo. Kami naman legislative kami. Although yung aming gawain, merong anino ng pagiging judicial. Kaya lang impeachment, sabi nila, is not purely judicial because it is basically political in nature. Yes. Di ba? Opo. O yan. Anyway, sige po. Break.